So guys, welcome back to my channel, Fashionista Liza G. So today I decided to film about my reflections and lessons that I reflected from this Lenten season. So yesterday it's Holy Thursday, right? So I woke up very early and pray the rosary, and then after praying the rosary, I I open my Bible. So I read some verses in the Bible that I after reading I try to to reflect it to myself. Okay, so but the entire message of Holy Thursday was love one another as I have loved you. So from there, it's very important. It's very important for us to love one another. It is not hard to love, actually. It is easy for us to give love to other people. Love, it does not mean by like intimate relationship, but sharing, giving, caring. Those are forms of showing our love to other people. Sa simpleng bagay lang na makakita ka ng matanda na tatawid sa kalsada, and i-accompany mo siya sa pagtawid, yun ay gesture na nangangahulugan ng love. Kaya hindi pag sharing also. Ako kasi yung tao na hindi ako maramot. I love to share whatever I can share, or kahit nga yung akin na binibigay ko pa rin kung nakikita ko na mas kailangan ng aking pagbibigyan. So, yun yung gusto kong i-share sa inyo, na Jesus said, love one another as I have loved you. Kasi si Jesus, yung binibigay niya sa ating love is unconditional. Unconditional. Kahit hindi tayo karapat dapat mahalin, dahil syempre marami tayong mga lapses sa buhay, maraming mga temptations along the way na nakakapag-commit tayo ng sin, 'di ba? But ang Diyos ay laging nagpapatawad. Lagi niya tayong mahal, hindi siya nagsasawang mahalin tayo. So how much more us, 'di ba? Human being, bakit natin bakit natin ipagkakait yung love, na free naman yung love, 'di ba? Hindi naman yan, wala naman yung bayad. So, bakit natin ipagkakait 'yon? So today it's Good Friday. Makikita natin today na yung siya ay ipinako na sa cross, 'di ba? So bakit siya ipinako sa cross? To redeem us, 'di ba? From sins. So tayo kasi we are mortal, 'di ba? We are really into, committing sins, kahit na i-try natin i-avoid na magkakasala at magkakasala pa rin tayo, 'di ba? So, katulad ng yung mga simple na sa atin, feeling natin joke lang 'yon, yung nilait natin yung isang tao, para sa atin joke lang, pero kasalanan 'yun.
it's a sin. At sabi pa nga nung isang pare na 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 ano ko, napanood ko, na pina-follow ko, ano ba 'tong camera? Sabi pa nga nung isang pare na napanood ko sa Facebook, na nakalista daw lahat ng ating mga kasalanan, yung panglalait natin sa kapwa, nakalista daw yun. At sa panahon na darating na tayo doon sa judgment time, 'di ba, lahat naman kasi tayo pupunta tayo doon. Darating na tayo doon sa judgment time. Iisa-isahin 'yun sa atin, yung mga nagawa nating kasalanan. So ngayon na binibigyan tayo ng Diyos na mabuhay pa, kailangan natin bawasan or i-avoid ang pagkakasala as much as possible. 'Di ba? As much as possible. Syempre, tatanungin niyo, paano natin maa-avoid yung manlait? Paano natin maa-avoid yung pag-iisip ng hindi maganda sa kapwa? Mahirap nga talaga yung question na yun, mahirap talaga yung question na yun sagutin. Dahil ako talaga, laitera talaga ako. I am a sinner. 'Di ba? Hindi ako perfect. Mahilig talaga ako manlait, lalo na kung kalait-lait naman talaga, 'di ba? But then again, at the end of the day, bago ako matulog, humihingi ako ng forgiveness kay Lord. Pag nagpe-pray kasi ako, na itong way of praying ay nabasa ko rin to sa mga readings ko, kasi mahilig akong magbasa, na pag nagpe-pray daw tayo, hindi daw yung pag-pray natin hingi ka agad tayo. Hihingi ka agad tayo kay Lord kung ano yung gusto natin mangyari, 'di ba? Not that. So ang una daw ay hihingi tayo ng forgiveness kay Lord sa lahat ng mga kasalanan na naging pagkakasala natin sa isip, sa salita at sa gawa. Okay? So second, magpapasalamat tayo. We have to thank God for everything. We have so many things to thank God every day in our lives. Yung hangin na lang, yung hangin, yung tubig, yung pagkain, yung wala tayong sakit na nararamdaman sa katawan kahit tayo ay merong sakit, 'di ba? Yung parang iibsan ang ating mga sakit, tapos mga iyan ay mga dapat ipagpasalamat natin sa Diyos. Dahil may mga tao sa mundo na kapos sila sa tubig. Wala silang maayos na hangin na nalalanghap. Wala silang pagkain sa mesa. Wala silang tahanan. Magulo ang kanilang kapaligiran dahil nga sa wars, 'di ba? At higit sa lahat, they are deprived of everything, 'di ba? So, tayo, may mga sakit na walang pampagamot. May sakit na walang pambili ng gamot, walang pampagamot. So, we are lucky enough na meron tayong clean air to breathe. Meron tayong water, sufficient water. Meron tayong roof over our head. Meron tayong food sa ating table, kahit na sabihin natin na hindi kasing sarap ng pagkain ng mga mayayaman, 'di ba? Kahit hindi mo nakukuha yung mga pagkain na gusto mong kainin dahil nga sa kakapusan. But we still have the fact na meron pa rin tayo. So dapat lang din talaga tayo magpasalamat sa Diyos. Meron tayong mga sakit.
Pero nakaka-afford tayo magpagamot. Nakaka-afford tayo bumili ng medicines na kailangan natin. So, masasabi ko na we are very, we are blessed beyond measure. 'Di ba? Marami tayong mga problema sa buhay. Ako, I am a living testament na I am really undergoing something difficult in my life. But hindi ako nagdidwell into that difficulty, into sadness, into something that will make me feel down. Diba? Positive, I think positive. I always look at the brighter side of life, and I always trust God na hindi ito mangyayari sa akin, hindi ko to daranasin na hindi ko kaya. Right? God has his reason why we have to suffer, we have to undergo uncertainties, 'di ba? Meron siyang malaking reason. Maybe he tried to, he's trying to wake me up, right? That you cannot have it all, right? Maybe, kahit alam ko sa sarili ko na what I am doing, what I have done, is not in accordance with the Lord, 'di ba? So parang okay sa akin, wala lang, but in his eyes, meron akong nagawa or ginawa na hindi maganda, kaya kailangan niya akong parusahan. So the mere fact that I still have life, the mere fact that I still can buy medicine, can do the medical procedures that I needed, I'm still blessed beyond measure. Blessings does not come, blessings is not always money, right? Blessings, if you say, I am blessed, sasabihin naman ng taong pinagkakautlangan mo, bayaran mo na ako kasi blessed ka naman. 'Di ba? Blessings does not come like money, right? It's not money. It's not always money. It's blessings are in many forms. Okay? Like what I've said, kung in spite of your super illness, you still have money for the doctors, for the medications. You still have food to eat. You still have roof over your head. You still have water to clean water to drink. You still have air to breathe, and you still have life. 'Di ba? So, you see how amazing is our God. In my life as a single mother, I have so many struggles, health, financially, emotionally, physically. I struggled it all. But one thing is certain. I did not question God for every sufferings that I had. Never in my 55 years of existence that I questioned God for what I am going through and what I have been through. I've been through a lot. I've been through a lot.
3 years now that I've been in a very difficult situation. I almost come to nothing. Even if I have work, I can say that I always come to have nothing at all. But I'm still okay, right? Because I have God in my heart. I have the living God who always protect and persevere me. I have God to give me strength, to give me wisdom, to give me solution to every problem that I have. So, my advice to everybody that most especially to those who are losing their faith, 'di ba? Yung mga nawawalan na rin ng pag-asa. They're losing their faith, they lose hope. Um, they are thinking that it's end of the world. There is no solution to their problems. No, there is, and there will be. And you have to remember that if you ask God, if you ask something from God, you have to, katulad din yan kasi ng paghingi natin sa ating mga magulang. Pag humingi tayo sa ating mga magulang, hindi nila agad tayo binibigyan. 'Di ba? Marami pang chu bago tayo bigyan. And sometimes, hindi talaga tayo pinagbibigyan. So, tayo, pag humihingi tayo kay Lord, huwag tayong sasama ang loob sa Kanya kung sakali hindi niya kaagad tayo binigyan ng ating kahilingan. Hindi niya muna pinagbigyan, or hindi tayo binigyan ng ating kahilingan. Ano ba? So, dahil meron yan reason kung bakit hindi pa tama, hindi makakabuti sa'yo, at hindi mo kailangan. Diba? So, we have to understand and we have to patiently wait for His timing. Diba? Katulad din ng ating mga magulang, we have to be patient. Nanay, tatay, bigyan mo na sa akin, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo. Hindi nila kaagad na ibibigay dahil hindi pa tama. Minsan, wala pa silang pera. 'Di ba? At minsan, hindi mo kailangan. At minsan, yung bagay na hinihingi mo ay ikapapahamak mo. So, our parents is the same thing with our God. Hindi niya binibigay agad ang isang bagay na pinagdadasal natin kung hindi pa napapanahon at ikakapahamak mo at hindi mo ikauunlad spiritually. Diba? So, we have to be patient. We have to keep the faith, our faith, stronger. Diba? Can you imagine my life? Yung makikita ng maraming tao kasi ako, I'm very friendly and bubbly, 'di ba? Although I am introvert at some point, kaya nga sabi nga most of my friends they really assess me as ambivert. I'm ambivert because marunong naman din akong makipag-socialize. Friendly naman ako na yung mga tao na nakakasalamuha ko ay sabi nila nagbibigay daw ako ng happiness kasi nga ako medyo may pagka-joker, 'di ba? So nakikita
outside na I am very okay. 'Di ba? Si Lisa, napakaswerte, walang problema. Lagi siyang lagi siyang maganda. Hindi ito totoo. Si Lisa, parang laging walang problema, lagi siyang okay, parang kung titingnan nyo, nakukuha ko halos lahat ng gusto ko. Yun ang nakikita nyo outside, 'di ba? Hindi nyo nakikita yung inside. Yung inside. Ako kasi, kahit nagtatampo ako sa'yo, um, hindi ko yun sa'yo ipapakita na galit ako sa'yo, na nagtatampo ako sa'yo. I can handle it properly. 'Di ba? I can be good to you even if inside my heart meron akong tampo sa'yo dahil meron kang ginagawa sa akin at meron kang ginawa sa akin. That is my character. That's how I change my character as I grow older. When I reach 50, nag-iba yung aking pananaw. Dahil nung younger age ko, kung galit ako sa'yo, galit talaga ako sa'yo, suntukin talaga kita. Suntukin talaga kita. Hindi kasi ako tumitigil. Pag nagagalit ako sa isang tao, hindi ako tumitigil hanggat hindi ako nakakapanakit. So, ayoko ng verbal. Gusto ko physical. 'Di ba? 'Di ba? Tapos na ako. So, when I reach 50 and I'm 55 now, naiba yung aking perspective. Nag-iba yung ugali ko. I became patient, 'di ba? I became more like understanding, and I isolate myself. I started cutting people that for me giving me stress. 'Di ba? Yung nagbibigay sa akin ng stress. Ayoko kasi ng complicated friendship. Gusto ko kasi yung happy lang, mag-enjoy lang tayo. 'Di ba? I don't want like chismis, yung pagkaharap mo ang isang kaibigan mo, masama magkikwento ka about other friend. Hindi ko gusto yun. Dahil pag ako ang wala, 100% ako din ang pagkikwentuhan nun. So, I isolated myself as much as I can, when I can say no, when I can say things that, that I don't want. So, gagawa ko yun. Dahil ayoko na ng conflict. Ayoko. Sa estado ng buhay ko, physically, mentally, emotionally, hindi ko kailangan ang additional stress sa buhay. Yung mga ganyang katsipan. So, hindi ko yun kailangan. Gusto ko positive. 'Di ba? So, yun ang ginagawa ko. Most of the time, hindi ko naman masasabi na hindi ako friendly na. Hindi na ako friendly. Hindi lang talaga ako mahilig makipag-mingle. Hindi talaga ako mahilig makipag-grupo-grupo. 'Di ba? Actually, dito sa Thailand, mabibilang mo lang sa daliri ang friends ko. I don't know Filipino people here mo. Hindi ako sumasali sa mga community. Hindi ako nagpupunta din sa lugar na maraming Pilipino. Wala. I isolated myself from them. 'Di ba? So yun yung nabago sa pag-uugali ko nang mag-reach ako ng 50. So I am now 55. So feeling ko God is giving me a time and a chance to renew myself. 'Di ba? Marami akong struggles physically,
mentally, emotionally, financially. Marami akong struggle sa buhay lately. But then again, I don't lose hope. My faith is stronger, getting stronger, and becoming strongest, diba? Should I say? And I trust God. I trust God for everything. Isinosurrender ko sa Kanya lahat. I surrendered all to God. Ako, yan, ginagawa ko lang kung ano yung magagawa ko. Yung ano yung tama. But I don't put any pressure to myself. Or else I will die early. Kung mamamatay ako kaagad, paano na? 'Di ba? So, I don't, natuto na rin ako sa deadma. Pag alam ko yung message ay makakapag-trigger ng stress at maapektuhan yung aking kalusugan dahil meron tayong pinagdadaanan talaga na crisis tungkol sa kalusugan. Hindi ko binabasa yun. Hindi ko binabasa yun. Dahil I have to overcome. I have to survive whatever I am going through. Para din sa inyo. Para din sa kanila. Not for me. Because kung ako, I myself, I am ready to die. Bakit ako matatakot mamatay? I'm not scared to die. Dahil tapos na yung mga anak ko. They can live on their own na. Hindi na sila magugutom. Hindi na sila kawawa. 'Di ba? Pag ako ay namatay, dahil meron na sila. 'Di ba? So, as a parent, yun lang naman ang gusto natin, 'di ba? Na ma-settle muna yung ating mga anak bago tayo mawala. Since maaga akong nagkaanak, 24, so yung mga anak ko at my age now, 55, they're already okay. 'Di ba? At ayoko naman maging burden sa kanila. Dahil nga, hinahanda ko na nga yung sarili nila kung sakasakali man mawala ako sa mundo. So, I am ready to die. Hindi ako takot mamatay. I can die today. Hindi ako magsasabi kay Lord, wag muna. Hindi. I can die today. I am ready to die today because when I reached 50 until now, I tried so hard to make myself ready to face the Lord. So, yun. Let us just keep the faith. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Lagi tayong tumawag sa Panginoon. Kailangan consistent tayo. Hindi lang yung kung pagkailangan mo, saka ka lang tatawag. Hindi lang ganun. We have to be consistent. 'Di ba? Kailangan consistent yung ating pagdarasal at paghingi ng tulong sa ating Panginoon. Tapusin ko na yung ways ng pagdasal, 'di ba? You have to repent. Pagsisisi ka sa mga nagawa mong kasalanan for the day. You have to give thanks to the Lord. Tapos dito na papasok yung hingi ka na. Manghingi ka na. Sa pangatlo na, saka ka na manghingi.
Ano ba ang dapat nating hinihingi kay Lord? Protection, guidance, wisdom. Diba? Kung meron tayong wisdom, makakapag-isip tayo paano tayo mabuhay. Diba? Huwag mong hingiin ang pera. Hindi, wag padala yan si Lord ng pera sa'yo. Diba? So, sabi pa nga may kasabihan nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, kailangan mong gumawa. Kailangan mong magtrabaho and ask Him na i-prosper ka niya sa kung anong meron ka. Kung yung trabaho mo, palaguin niya, i-guide ka kung paano ka magiging fruitful, paano ka magiging abundant sa trabaho na binigay sa'yo ni Lord. Diba? Ganun lang. Tapos kasi marami kasi akong dasal. Ito, yung forgiveness. Pangalawa, yung pagpapasalamat. Pangatlo, yung paghingi ko ng guidance, protection, wisdom para sa akin, sa aking mga anak, sa mga mahal ko sa buhay. Pang-apat, sa trabaho, 'di ba? Sa trabaho. At pang-lima ay pinagdarasal ko lagi ang aking parents na lagi kong sinasabi kay Lord, kung wala pa sila sa langit, tulungan sila na makapunta na sa langit. 'Di ba? Kung nasa purgatory pa sila, tulungan ang aking mga magulang na mapunta na sa heaven. 'Di ba? Kasi hindi ako pwedeng, hindi ako pwedeng na magsabi na nasa langit na yan sila ngayon. Hindi. Kaya okay na yan. We have to continue praying para sa ating mga mahal sa buhay na nawala na nauna na sa atin. We have to continue praying because we don't know where they are. Diba? We don't know where they are. We don't know kung ano yung mga nagawa nilang kasalanan nung sila'y nabubuhay pa mula ng pagkabata hanggang sa mamatay. We don't know. Kahit magulang pa natin sila, we don't know kung ano yung nagawa nila na ikakagalit ng Diyos na maparusahan sila. 'Di ba? So we don't know. We have to try to purify ourselves. Although it's really hard. Dahil nandyan ang social media. 'Di ba? Nandyan ang internet. We are surrounded by everything na pag hindi natin ma-handle ng tama, magiging masama ang epekto sa ating buhay. Nandyan ang mga temptations. Dati, yung sa mga unang panahon, ang temptations lang ng mga tao, based on my recollection ang temptations lang ng mga tao ay yung mga bar. Diba? Bar at mga pasugalan. Yun ang mga temptations. Yung alak, sigarilyo, something like that. Yun lang ang temptations nila noon. Unang panahon. Ngayon iba. Everything in the internet. Diba? Ang daming temptations, ang daming evils na pag hindi ka marunong mag-control sa sarili mo, you will be into it. It's very easy for people to be into it, to commit sin. Dahil nga,
We are surrounded by everything. Makamundo. Makamundo. That's why for parents, for parents who has like younger children, marami kasi ako na-observe na ang mga parents, pinoprovide nila lahat ng gadgets na kailangan ng mga anak nila. For them to, for them to get busy so that the parents could do work that they need to do. But, healthy ba to? Diba? Healthy ba itong ginagawa mo para sa anak mo? There is no law in the internet. Pag meron siyang internet, yung bata, or kunyari sa iPad niya or sa computer, sa phone niya, pag meron siyang access sa internet, he can access different websites na hindi mo makokontrol while you are busy. And that definitely affects them. So may mga bata na nai-involve sa pedophile online, may mga bata na nai-involve sa gambling, may mga bata na nai-involve sa kung ano-ano, anything that they should not get involved. Diba? Kaninong kasalanan yun? Not, I cannot blame the child, but I can 100% blame the adult, right? The parents. Diba? And one thing more, we have to set boundaries. Pag binigyan natin sila ng chance to use the gadgets, kailangan tayong mga magulang na instill na natin sa kanila yung discipline. 'Di ba? Like for example, me, I am a mother of 3. 2 boys and 1 girl. But thankfully, I am very thankful to God na ang aking 3 anak ay hindi napariwara. Kahit nandun sila, nandito ako. I am not beside them to, to control what they are into in the internet. But I am not beside them. But even if I am far from them, I control. Diba? As much as I can. Like for example, hindi pwedeng hindi ako friend nila sa kanilang mga social media accounts. From there kasi, nakikita ko yung kanilang activity, kung online sila o hindi sila online, etc. So kung online sila, middle of the night, I have to call them out, sleep. You have class tomorrow. Diba? Marami akong paraan para hulihin sila. At saka, binabawal ko sa kanila yung mga, sinasabi ko, hindi ako yung magulang na hindi ko magsasabi, bawal ang ganito, bawal kang ikaw kung meron kang girlfriend, hindi ka pwedeng makipag-sex sa girlfriend mo. Dahil bata ka pa. 'Di ba? Hindi ka pwede. Bawal. Dahil hindi ka pa responsible. Kung mangyayari ang hindi dapat mangyari, bahala ka. I will not take responsibility. Hindi ako susupport. Hindi ka makakatikim sa akin ng suporta kahit isang gatas para sa apo ko. Hindi.